At ngayon po, dadako na po tayo sa ating pinakamahalagang gawain po, no? Ang Word of God po, no? Ang banal na salita. Sabi nga po sa kanyang salita, sa Mateo 4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bibig na nagmumula sa ating Panginoon po. Kaya lagay po, ready na po ang ating puso at isipan po, no? Sa araw na ito na may tuturo na naman po sa ating buhay ang ating Panginoon po. Kaya tinatawagan ko na po ang ating buting Pastor Eli Suriao. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. God is good? All the time! All the time? God is good! God is good! All the time! Parang talaga ilaw. Isa pa nga malakas? God is good! All the time! And all the time! God is good! So, kamusta po yung 1 week nating nakaraan? No? Kamusta yung mga bagong discover ng mga artista dito sa Yun, isa ka na doon, Dancy. IF. So, napasabag ako nang wala sa lugar. No? Hindi, first time ko po na sumabak sa ganun, karaming tao na umarte. Yung 52 years old, 53, mag-54 na po ako. First time ko pong naranasan. Maging artista. Kasalanan to ni Julie, dapat si Julie to. Okay? So, puri ng Panginoon, sabi nga, kapag inalay mo sa Panginoon, yung buhay mo, yung paglilingkod mo, yung puso mo, hindi ka niya iiwan, tutulungan. Amen? So, puri ng Panginoon at nakatapos naman. Hintayin nyo na lang sa YouTube. Na-post na ba? Hindi ba? No? Hintayin nyo na lang sa YouTube yung ano. No. Yung mga arte namin doon. So, All our rooms are full. ang mensahe po ng ating Panginoon sa araw nito, sa oras na ito, ang topic po nito about Christmas, no? About Christmas. So, kapag dumarating po ang Kapaskuhan, ang mga tao, lalong-lalo na sa Pilipinas, no? Kapag dumarating ang Kapaskuhan, ang mga tao, lalong-lalo na sa Pilipinas, nakapokus lang sa saan? Pag Christmas. Gift. Ayan. Sa regalo. Bonus. Bonus. Regalo pa rin yun. Sana all. Party. 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 Ayan. Yan nakapokus yung tao, no? So may tuturo sa atin ng Panginoon sa araw na to, no? Ano ba dapat ang pinakamagandang regalo na matanggap natin sa ating buhay? Ayan. Amen? So, kapag dumarating po ang Kapaskuhan, mga kapatid, ang number 1 na itinataas dito ay ang Panginoong Hesus, di ba? Amen. Number 1, yung isinilang na Kristo, yung baby Christian, yung yung batang Kristo, baby in Kristo na isinilang, si Jesus, no? Doon nakapokus, no? At minsan, kalimutan natin, higit sa lahat ng mga tao, kung ano ba talaga yung mensahe ng pagsilang ni Kristo. So, kailangan po natin malaman yun. So, si Jesus Christ po, sa kwento, no? Nagsimula siya sa lahi ni David at ni Abraham, di ba? Which is nagsimula sa lahi na yun. Kung babasahin natin ang aklat ng Mateo, magmula po sa chapter 1 hanggang 17, makikita po natin kung saan nagmula si Jesus Christ, no? Yung kanyang lahi, no? Sabi dito sa 17, sa makatuwid, ang lahat ng mga salit-saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14. Tamo, 14 na salit-saling lahi. At buhat kay David ay 14 na salit-saling lahi. At buhat
buhat kay David hanggang sa pagdadalang bihag sa Babylonia ay 14 na salit-saling lahi. At buhat sa pagdadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na salit-saling lahi. So, ang dami, no? Ilan yun? Lahi. Saling lahi. 4 times 4. Ha? Ako, mat pa. 4 times 4. Ang daming saling lahi. So, pinakikita lang dito mga kapatid, na ang Panginoon isinilang dito sa mundo, no? Na mayroong pinagmulan, no? Na mayroong pinagmulan. Hindi katulad sa mga ibang paniniwala, katulad ng mga no? Minsan nagtanong ako sa kanila, saan ba nagmula si Muhammad? No? Tinanong ko sa kanila yan. Kasi sa Old Testament ng Quran, at Old Testament ng Bible, nasa Quran din halos no? At malalaman natin, naniniwala sila kay Abraham, naniniwala sila sa lahat ng mga naging propeta sa Old Testament, no? So ngayon tinanong ko, saan nagmula si lahi ni Muhammad? So walang paliwanag, no? Kung babasahin natin ang Old Testament ng Bible, hindi rin natin makikita doon, no? Pero dito, bilang Kristiyano, ipinakita kung saan nagmula ang ating Panginoong Hesus. Amen? So tunay na ang Panginoong Hesus ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po tayo mag-start mga kapatid, samahan mo muna ako sa panalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Muli, ako na naman ang iyong gagamitin, Panginoon. Ako na naman ang maghahayag ng salita mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, gamitin mo ako bilang daluyan lamang ng iyong salita, Panginoon. Wala po akong kakayanan, mahina po ako, makasalanan po ako, Panginoon. Wala po akong sapat na pinag-aralan, Panginoon. Hallelujah. Maaring may mga pagkakamali ako sa mga grammar ng pananalita, sa mga salita na aking bibigkasin. Nawa ikaw, Panginoon, na magpaliwanag, Panginoon. Ikaw magliwanag. Yung banal na Espiritu mo makita, Panginoon. At ipadama mo sa mga kapatid, Panginoon, ang mensahe na ihahatid mo sa araw na ito, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, gabayan mo ako ng iyong banal na Espiritu. Inulit ko, Panginoon, mahina po ako. Wala po akong sapat na pinag-aralan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aking sandigan. Banal na Espiritu mo, Panginoon, ang aking gabay, Panginoon, na siyang magsasalita sa mga oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, gabayan niyo po ako hanggang sa matapos ang mensaheng ito para sa kanila. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Pag-iisa ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan. Ayan ang ating title ng ating message, no? God's gift. Regalo ng Diyos. Ayan. Sabi dito, mga kapatid, yung topic nga natin, yung mga nakaraan, ano yung mga topic natin, natatandaan niyo ba? Aba, malapit na ang Christmas party. Natatandaan niyo ba yung mga topic natin? About Holy Spirit. Ha? Holy Spirit, yung nakaraan, no? O yung isa about saan? Power. Empower. No? Ngayon naman, about naman sa Christmas. No? Jesus Christ. Tumutukoy naman ito kay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? So, ano niyo po yan? I-memorize niyo yung mga topic natin. Kasi kita mo, ngayon pa lang, meron pa tayong 1 week. Ngayon pa lang, nagdadala na si Kuya Michael ng pangregalo. Ito na siya sa labas. So, palapakan natin ang buhay ni Kuya Michael. Praise God. Tuloy ng Panginoon. Kaya mag-ready kayo ng mga Sagot. Ang tanong, ano yung mga naging topic natin itong taon na to? Ayan, dapat kabisado nyo yan, Kabisado nyo dapat yan. Maraming regalo si Kuya Mike. Praise God.
Hallelujah! Palapalan natin ang Panginoon. Amen. So, sabi dito, ang topic natin about Christmas. Sabi dito, ang ibig sabihin ng Pasko o Christmas ay ba talaga pag umiidad na, no? Sabi dito mga kapatid, ang ibig sabihin ng Pasko o Christmas ay pag-asa, kapayapaan at pagmamahal. Ang sanggol na si Jesus na minamahal at sinamba natin sa Kapaskuhan ay nag-aalok sa atin ng pag-asa, kapayapaan at pagmamahal sa ating mga oras ng mga pagsubok. Yun pala ang kahulugan ng Christmas, no? Ang pag-asa, kapayapaan, pagmamahal. Yan. Pag-asa, kapayapaan, at pagmamahal. Amen? Tama nga naman. Kung marunong tayo magmahal, marunong tayo magbigay ng regalo. Amen? Marunong tayo magmahal, marami tayong kapayapaan. May kapayapaan tayo sa ating puso. Amen? May pag-asa tayo. Amen? Sabi dito, sa objective natin, ba't tayo gumana dyan? Ayan. Sabi ng objective natin, dapat natin maunawaan ng pagtanggap sa ating puso kay Kristo Jesus ay ang pinakamagandang regalo sa ating buhay. Amen? Amen mga kapatid? Amen. Yan. Yan ang pinakamagandang regalo sa ating buhay. Yung tanggapin natin ang Panginoon sa ating puso. Amen po? Amen. Amen. Sa ating puso. Bakit po sa ating puso? Kasi po marami po ang mga tumatanggap sa Panginoon pero parang baliwala lang, no? Parang isang tissue natin. May tissue tayo. Sa labas pa sa kakap. Masakit yung ano po, may ano kasi may sugat yung kaya nahirapan lang magsalita. So mga kapatid, maraming mga Kristiyano ang tumanggap sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, pero hindi sa puso. Amen? Sa salita. Amen? Kaya minsan, nakikita natin, madali silang manghina. Nawawala sila. Amen? Amen mga kapatid? Amen. Nawawala sila. Pagdating ng gawain, nawawala. Amen? Pagdating ng gawain, sorry to say mga kapatid, no? Pagdating, kanina nag-post na naman natin, Pastor Oscar, no? Pagdating sa gawain, unahin natin nung Friday. Alam niyo mga kapatid, tuwing Friday, ilang oras lang tayo dito? Ilang oras lang yung gawain natin? Ilang oras lang ba? 3, 2, 4. 4 hanggang sa matapos, no? Pero yung message, 1 oras lang. Minsan 45 minutes lang. So mga kapatid, sikapin natin na maging maaga. Amen? Sikapin natin na maging maaga sa pagdalo sa gawain. Ito lang naman yung, thank you kapatid. Ito lang naman yung hinihingi ng Panginoon sa atin eh. Yung sa loob ng 1 linggo, ito lang hinihingi ng Panginoon sa atin. Yung ilang oras lang na pagsamba sa Kanya. Amen? Hindi ka doon. Nasa sa atin na yan, kung talagang mahal natin ang Panginoon, dapat oras-oras, kahit nasa trabaho tayo, nananalangin tayo. Amen? Pero pagdating sa oras ng pagsamba, kinakailangan tuwing Friday dito sa Saudi, no? Kinakailangan tuwing Friday, maaga tayo. Amen? Kasi nga, sabi dito, dapat natin maunawaan na ang pagtanggap sa ating puso kay Jesucristo ay ang pinakamagandang regalo sa ating buhay. Amen? Kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, amen? Lagi tayong maaga sa gawain. Amen? Hindi tayo nalilate. Amen?
Sorry po mga kapatid, pero ito po ang mensahe ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi dito sa introduction natin, yan, introduction natin. Sabi yan, upang introduction. Dapat natin maunawaan ng pagtanggap sa ating puso kay Kristo Jesus ay pinakamagandang regalo sa ating buhay. Ito po yung objective sa introduction po. Bakit kinakailangan tanggapin ng mga Kristiyano si Kristo Jesus sa kanyang puso? Yan. Bakit kinakailangan tanggapin ng mga Kristiyano o ng mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon, ang Panginoong Jesus sa kanyang puso? Bakit po? Bilang pinakamagandang regalo. Bakit po? Una, upang pagbayaran po ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Sabi po dito, upang pagbayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Mababasa po natin yan sa aklat ng John 10:17 hanggang 18. No? Sabi dito, ang tao ay nagkasala at walang anuman sa kanyang buhay na kanyang ibayad upang tubusin siya sa parusa ng kasalanan. Namatay si Kristo dahil sa atin at nabuhay muli. Amen. So tama lang natanggapin natin sa puso natin ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, dahil wala tayong ibabayad sa ating mga kasalanan. Amen. Panginoong Hesus lang. Amen. Namatay siya sa atin. Amen, mga kapatid. Amen. Pangalawa, sa introduction natin. Pangalawa. Ayan. Upang pagarian tayo ng Diyos. Aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 10 hanggang 11. Sabi dito, upang pagarian tayo ng Diyos, ang Panginoon ay babalik upang maghari siya sa atin. No? So, kapag tinanggap natin ang Panginoon, siya'y maghahari sa puso natin. Amen? Nalalayo tayo sa anumang mga gawang masama. Amen po? Amen. Siya ang maghahari sa atin. Yan yung introduction natin. Pangalawa, pangatlo. Ayan. Upang maligtas tayo. Ayan. John 3:16. Sino nakaka-memorize? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. He gave His only begotten Son. who believe, for God so loved the world, That He gave His only that begotten He Son. gave only His begotten Son, Whoever whoever believes believe Him shall not shall perish, perish, but have eternal have life. everlasting life. Amen. Magkakaroon tayo ng buhay Wala na hanggan. Amen po? Amen. So mga kapatid, kung ang Panginoon ay tatanggapin natin bilang pinakamagandang regalo sa ating puso, tayo ay maliligtas. Kung sasampalataya tayo sa Kanya. Amen? Isa sa puso natin, siya at sasampalataya tayo sa Kanya. Amen po? Ayan. Punta na po tayo sa point natin. Sabi nung verse natin, no? Sabi diyan, bilang regalo, dapat isilang si Kristo sa ating puso. Ayan. Yung verse po natin, sabi diyan, Matthew yung verse natin ay magmula sa Matthew 18:24. Verse 1, chapter 1, verse 18 hanggang 24. Ano sabi doon? Batang ginalagay. Dahil ano ba dyan? Pakibasa mga kapatid. At tungkol yan sa pagsilang kay Kristo.
nagdadalang tao si Maria? Matthew 1:18-24. Ako ha? Yes. Pastor. Matthew 18, Pas. 1, chapter 1, Matthew 1. Chapter 1. chapter 1, 18 to 24. verse 18 hanggang 24. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. Ayan. When as his mother Mary was exposed to Joseph, Ayan. before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Amen? Amen. Sabi dito sa Tagalog, ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi po sa 19, at si Jose na kanyang asawa, palibasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapulihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Sa 20 po, datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Amen? 21, at siya ay nanganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. 22, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. 23, narito, ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalan na itatawag niya sa kaniya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-uutos sa kaniya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kaniyang asawa. Amen? Yan yung verse, no? 18. Ayan. Sabi niyan, bilang regalo, dapat isilang si Kristo sa ating puso. Amen? Kung paano dumating kay Mary at saka kay Joseph, kay Jose, si Kristo, dapat din ganun din sa ating puso si Jesus. Amen? Ayan, ito. Ayan, o. Ayan, kumana na. Ayan yung binasa natin kanina, no? Amen. So, kung isisilang sa puso natin ang Panginoong Hesus, no? Kung tatanggapin natin siya, nakatulad ng pagtanggap ni Jose kay Maria, ito yung mga matututunan natin sa verse na ito. Yan yan, ang mga naka-highlight siya. Una, at si Jose na kanyang asawa ay palibasa ay lalaki na tuwid. So sabi dito, sa number 1, point 1, o sa A, yan, pagtanggap. Yan yung unang matututunan natin mga kapatid, no? Pagtanggap. Sabi niya, sabi sa verse 20, datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kaniya sa panaginip na nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kaniyang dinadala tao ay sa Espiritu Santo. So, pagtanggap. Amen? Bibigyan natin ng diin, no, mga kapatid? Yung verse 20. Pagtanggap, acceptance, no? Napaka-importante po ang pagtanggap. Amen?
bilang pinakamagandang regalo ngayong Pasko ay ang pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, ang pinakamagandang regalo Amen. na dapat ay matatanggap natin. Amen. Amen, mga kapatid? Amen. Pagtanggap. Okay? Number 2, B, pagsasakripisyo. Ayan. Pagsasakripisyo. Sabi dito, mga kapatid, si Jose ay lalaking matuwid. Amen? Matuwid siya. Pero nagsakripisyo siya. No? Tinanggap niya si Maria. Amen? Nagsacrifice siya. Amen? Yan po ang pangalawa na pinakamagandang regalo na matatanggap natin ngayong Kapaskuhan. Yung pagsasakripisyo natin. Amen? Kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, pag tinanggap natin ang buong buo ang Panginoong Hesus sa ating puso, kailangan marunong po tayong mag-sacrifice. Amen? Sakripisyo. Amen? Bakit ko po nasabi ito, mga kapatid? Bakit kinakailangan natin magsakripisyo? Marami pong gawain ang church. Marami pong gawain ang simbahan. Amen? Minsan, konting puyat lang, hindi natin nakakaya. Pero sa mga ibang bagay, ibang gawain, napupuyat tayo. Di ba? Napupuyat tayo. Tapos po, araw-araw po. Pero pagdating sa gawain sa Panginoon, hindi natin kaya magpuyat. Sabi nito, pagsasakripisyo. Amen? Mag-sacrifice tayo. Amen, mga kapatid? Kung paulit-ulit ko sa inyo sasabihin, mga kapatid, no? Kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, pinaupo natin siya sa trono nating puso, dapat po tayong matutong magsakripisyo sa paglilingkod para sa Kanya. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Number 3. Pagsunod. Ayan. Pagsunod. Mababasa natin yan sa aklat ng Matthew 1:24. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kaniyang asawa. Ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel. Amen? Sumunod siya. Tinanggap niya ang kanyang asawa. So, bilang Kristiyano, mga kapatid, kinakailangan natin talaga ay ang pagsunod. Amen. Pagsunod. Bibigyan natin ng ganyan, mga kapatid. Minsan, maraming mga Kristiyano, mga kapatid, ang parang nagiging baliwala lang, no? Yung mga mensahe na kanilang narinig. Nawawala yung pagsunod. Amen? Paulit-ulit na sinasabi ng Bible, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na sumusunod sa Diyos, sa Panginoon, ay sumusunod sa lahat ng kanyang mga ipinagagawa at ipinag-utos. Amen? Kaya mga kapatid, tingnan natin si Jose. Ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng akin ng Panginoon. So, nakita natin mga kapatid, ano yung mga una natin? Pagtanggap. Amen? Pangalawa, pagsasakripisyo. At ang pangatlo ay pagsunod. Amen? Natatandaan niyo po? Yan. Tatlo. Kung nasa puso natin ang Panginoong Hesus, kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, kung pinaupo natin ang Panginoong Hesus sa puso natin, taglay natin ang mga ito. Pagtanggap, pagsasakripisyo, pagsunod. Amen, mga kapatid? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At may
promise. Ano yung promise? May promise ang Panginoon. Ito yung promise, oh. Ayan, yung promise. Kung isinilang si Kristo sa ating puso bilang regalo, tunay na taglay natin ang mga sumusunod. Yung promise ng Panginoon. Sa Matthew 1:23. Matthew 1:23. Ayan. Sumasa atin ang Diyos. Yan yung promise. No? Yan yung promise ng Panginoon. No? Kung isa sa puso lang natin, kung tatanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang regalo, pinakamagandang regalo, ito yung promise ng Panginoon. No? Sumasa atin ang Diyos. Amen mga kapatid? Hindi niya tayo papabayaan. Amen? Okay. Sunod. Ano pa ang yung magandang regalo ng Diyos sa atin na kinakailangan natin tanggapin, mga kapatid, ngayong Kapaskuhan? Ano pa ang pinakamagandang regalo ng Diyos na kinakailangan natin tanggapin ngayong Kapaskuhan? Ano pa? Ayan, sa aklat ng Isaiah 9:6. Basahin po natin. Isaiah 9:6. Ayan. Sabi niyan mga kapatid, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay naatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging, number 1, kamangha-mangha. Number 2, tagapayo. Number 3, makapangyarihang Diyos. Number 4, walang hanggang Ama. At number 5, Pangulo ng Kapayapaan. Pangulo ng Kapayapaan. Amen? Ayan. Yan yung pinakamagandang regalo na matatanggap natin ngayong Christmas. No? Kung tatanggapin lang natin ang Panginoon sa puso natin. Ito yung pinakamagandang regalo. Amen? Isa-isahin natin yan. Kamanghamanghang tagapayo. Sabi niyan, kamanghamanghang tagapayo. Ayan, Deuteronomy 31:8. Ang Panginoon ay siyang magpapauna sa iyo. Siya ay isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ipababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot, ni maglupaypay. Amen? Siya ay kamanghamanghang tagapayo. Amen? Yan ang regalo na pinakamagandang matanggap natin sa Panginoon. Amen? Siya ay kamanghamanghang tagapayo. Okay? Number 2, ano yun? B, makapangyarihang Diyos. Ayan, makapangyarihang Diyos. Makapangyarihang Diyos. John 14:13-14. Sabi dito, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay iyon ang aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Okay? Kung tatanggapin natin ang Panginoon bilang regalo, pinakamagandang regalo ngayong Kapaskuhan, siya ay ang pinakamakapangyarihang Diyos. Amen? Ano man yung hingin natin? Ano man ang hingin natin? Pagkakaloob niya sa atin. Amen? Tingnan niyo yung mga wallet niyo. Yung mga wallet niyo, tingnan niyo. May mga laman ba yan? May bonus. May laman ba yan? May bonus. Lalapas eh. Wala na. May bonus. Meron card. Meron bonus. Meron kasama. Pag-uwi niyo mga kapatid, manalangin kayo. Judith, nalaman. Manalangin kayo. Taimtim na pananalangin. Magugulat kayo. Magkakaroon ng laman ng mga wallet niyo. Amen? Magkakaroon ng laman yan. May gagamitin ng Panginoon. Magbibigyan kayo ng pera. Magkakaroon ng wallet ang inyong mga... magkakaroon ng pera ang inyong mga wallet. Amen? Kasi sabi dito, makapangyarihan ng Diyos. Amen? Makapangyarihan ng Diyos. Kaya kahit ano man ang hingin nyo, ibibigay niya rin sa inyo. Amen? Ayan. Pangalawang C, walang hanggang Ama. Ayan, walang hanggang Ama siya. Sa Deuteronomy, ayan, Deuteronomy
chapter 31 verse 8. Sabi diyan, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siyang sa iyo, hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ikaw ay huwag matakot ni maglupaybay. So mga kapatid, kung ang Panginoon ay tatanggapin natin sa puso natin, mga kapatid, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Siya ay walang hanggang Ama. Amen? Di ba tayo bilang mga magulang, tayo mga kalalakihan, bilang mga magulang, sa mga anak natin, lahat ibinibigay natin para sa mga anak natin. Di ba? Amen. Amen? Pinag-aaral natin sila. Gusto nila na maging maayos ang kanilang buhay. Amen? Ganun din ang Panginoon. Kung tatanggapin lang natin siya bilang pinakamagandang regalo sa ating puso. Amen mga kapatid? Hindi niya tayo pababayaan. Siya ay walang hanggang Ama. Hindi natin kinakailangan matakot. Amen? Sa lahat. Amen? Kung dumarating man yung mga isang katutak ng mga bayarin. Wow. No. Donation ba yun? Di ba? Mga bayarin. No? Yan, dumarating yan. Tuwing katapusan ng buwan, dumarating yan. Si Judith. Bayarin. Bayarin sa kuryente, sa bahay. Yan. Pati tubig, binabayaran. Nung araw, wala naman yan. Di ba? Ngayon, binabayaran na. Pagtapon ng basura, ganun pa rin. Binabayaran pa rin. No? Pero sabi ng Panginoon, no? Sabi dito, oh, ano yung promise niya? Huwag matatakot ni maglupaybay. Amen? Huwag matatakot ni maglupaybay. Amen? Yan ang pinakamagandang regalo na matatanggap natin. Natanggapin natin ngayong Kapaskuhan. Amen mga kapatid? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Pangulo ng Kapayapaan. Yan. Pangulo ng Kapayapaan. Romans 5:1. Sabi dito, yaman nga na ang, sabi dito sa Romans 5:1, yaman nga na inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yan po ang pinakamagandang regalo na matatanggap natin ngayong Kapaskuhan. Yan po ang pinakamagandang regalo na dapat nating tanggapin ngayong Kapaskuhan. Mga kapatid, yung kapayapaan na binibigay ng ating Panginoon. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Totoo nga naman mga kapatid, kung nasa puso natin ang Panginoon, kung tayo'y patuloy na sumasamba sa Kanya, amen mga kapatid, Amen. at kung patuloy natin sinusunod ang Kanyang mga salita, mga kapatid, tunay natanggap natin na natin ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Tingnan niyo yung mga tao ngayon na walang pagkakilala sa Diyos. Walang kapayapaan. Amen? Hindi marunong maging masaya kung ano man ang kanilang tinatanggap. Amen? Pag binigyan mo ng 1,000, gusto nila maging 2,000. Pag binigyan mo ng 2,000, gusto nila maging 4,000. More. Pag binigyan mo ng 4,000, gusto nila maging 5,000. Walang katapusan. Amen? Walang katapusan. Walang kapayapaan. Amen? Kung nasa atin ang Panginoon, kung taglay natin sa puso natin ang Panginoon, at ang Panginoon na nakaupo sa trono ng ating puso, mga kapatid, taglay natin ang kapayapaan at marunong tayong maging masaya kung ano man ang ating tinatanggap. Amen? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay, Panginoon. Ano yung mga natutunan natin doon sa verse na yan? Isaiah 9:6. Balik tayo.
Una, kamanghamanghang tagapayo. Ayan, sabi dyan. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamanghang tagapayo. Number 1. Number 2, makapangyarihang Diyos. Amen. Number 3, walang hanggang Ama. At number 4, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Malinaw mga kapatid? Amen. Yan ang pinakamagandang regalo na dapat nating tanggapin ngayong Kapaskuhan mga kapatid. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay, matatapos na tayo. Ready na ba yung ating Holy Communion? Sino yung nag-aayos na? Sa Holy Communion. Ayun na, nire-ready na ni Junie. Buti pa Okay. maligitan. So, nakuha natin mga kapatid, no? Ngayon, dito tayo sa number 3. Ang pagtanggap kay Kristo sa ating puso, ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko. Ayan. Ayan. Basahin na lang po natin, no? Sabi dito, sa A, ang pagsilang ni Kristo sa bayan ni David ay isang regalo sa naging kasalanan ng daigdig. Amen po? Ayan. Ang pagsilang ni Kristo sa bayan ni David ay isang regalo na naging kasalanan ng daigdig. Amen? Ganun din yan sa ating puso mga kapatid. Ang pagsilang ni Kristo at pagtanggap natin sa Kanya ay isang regalo para sa atin. Mga kapatid, no? Dahil tayo ay makasalanan. Okay? Basahin nyo na lang Lucas 2, chapter 2, verse 11. Hindi ko na po nilagay yan. Kasi may ulit naman tayo. Next. Okay? Regalong dakilang liwanag ang ating Hesus Kristo sa ating puso. Amen mga kapatid? Kung ang Panginoong Hesus ang siyang tatanggapin natin pinakamagandang regalo ngayong Kapaskuhan. Ayan. Regalong dakilang liwanag ang ating Kristo sa ating puso. Amen? Amen. Dakilang liwanag. Magkakaroon tayo ng kaliwanagan. Amen? Kung nagdidilim na ang ating buhay, kung masyadong puno-puno na tayo ng problema, amen? Kung puno-puno na tayo ng mga halos hindi na natin kaya na kumilos, na parang pakiramdam natin, napakabigat na ng buhay natin. No? Kaya, si Kristo ang laki ng liwanag na pinakamagandang regalo na dapat natin tanggapin ngayong Kapaskuhan. Amen? Magkakaroon tayo ng kaliwanagan. Amen. Wait, tayo. Next. Malaking kagalakan ang regalong hatid sa atin ni Kristo Jesus. Kaya magkakaroon din tayo ng kagalakan. No? Kaya makikita natin mga kapatid, yung mga totoong tumanggap talaga sa Panginoon. Totoong tinanggap niya ang Diyos sa kanyang puso. Pagpasok pa lang niya sa gate, nakita natin, masayang-masaya siya. Amen. Pag-isip pa lang niya sa umaga, ang saya-saya niya. Hindi natin makikita sa kanya yung kalungkutan. Yan. Tingin kayo sa mga katabi nyo, masasaya ba sila? Masaya dito yan, Jai. Malaking kagalakan ang matanggap natin si Kristo sa ating buhay. Amen mga kapatid? Amen. Purihin ang Panginoon. Ayan, conclusion na. Bilis, no? Conclusion. Conclusion tayo. Sabi dito sa ating conclusion, mga kapatid, sabi dito sa ating conclusion, tanggapin mo si Jesus bilang regalo ngayong Pasko at ipahayag din natin siya sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos dahil siya ay pitong ako. O sino ang nakakaalam ng pitong ako na binanggit ni Jesus Christ? Mababasa po natin yan lahat sa aklat ng Jan. Aklat ni Juan. Pitong ako. Jan 14:6. Anong sabi doon?
John 14:6. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Oh. Yan. Kinuot niya. Inuulit ko mga kapatid, makinig kayo, no? Inuulit ko. Tanggapin mo si Jesus bilang regalo ngayong Pasko. Yan. Amen. Tanggapin mo si Jesus, mga kapatid, bilang regalo ngayong Pasko. At ipahayag din natin siya sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos. Bilang regalo. Amen? Bilang regalo natin, ipahayag din natin siya sa ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid. Di ba? Dahil sinabi ng Panginoong Hesus, ang pitong ako. Ayan, pitong ako. Ayan, tingnan natin ang pitong ako. Ayan. Ano ba yung pitong ako na pahayag ni Jesus? Ayan, nakita nyo? Ako ang tunay na puno ng ubas. Amen? Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Amen, mga kapatid? Wala tayong magagawa kung tayo iwalay sa Kanya. Okay? Ako ang tinapay ng kabuhayan. John 6. Chapter 6, verse 35 to 48. Tinapay ng kabuhayan. Amen? Hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, hindi lang sa tinapay, no? Maging sa Panginoong Hesus. Amen? Amen, mga kapatid? Amen. Sabi diyan, no? John 10, 11, 14. Ako ang mabuting pastor. Amen? Si Jesus ang mabuting pastor. Amen, mga kapatid? Ako ang pintuan ng mga tupa. O John 10:7. Ako ang pagkabuhay ng mga uli at ang kabuhayan. Amen? O John 14:6. Ito yung binanggit ko kanina. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Amen? Kung tatanggapin lang natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, ayan siya, oh. May pitong ako. Ito yung assurance na meron tayong kaligtasan. Amen, mga kapatid? Amen. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Kanya mga kapatid, maraming mga tao na walang pagkakilala sa Diyos. Napakadilim ng kanilang buhay. Amen? Makamit man nila yung kayamanan sa mundo, maging mayaman man sila, makikita natin yan sa mga artista, sa mga high profile na mga tao, no? Mayayaman na sila pero tingnan mo yung mga buhay nila. Diba? Yung iba nagpapakamatay. Ha? Kasi walang ilaw, walang liwanag. Amen? Sabi ni Jesus Christ, oh, ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Siya yung liwanag. Amen? Kaya tama lang na tanggapin natin siya bilang pinakamagandang regalo ngayong Kapaskuhan. Amen? Amen, mga kapatid? Amen. Puri ng Panginoon. Tapos na po ang mensahe. Yung ating yung bread and wine. Meron po tayong ngayon, Holy Communion. Tunay mga kapatid, pag tinanggap natin ang Panginoon, no? Lahat ito, magiging taglay natin. Amen? Kaya ang pinakamaganda talagang regalo ngayong Kapaskuhan, yung tanggapin natin ang Panginoon sa ating puso. Amen? Tanggapin natin siya, hindi basta pagtanggap lang na parang narinig lang. No? Tanggapin natin siya, paupuin natin siya sa ating puso, maglingkod tayo ng tapat para sa Kanya. Amen, mga kapatid? At lahat ng binanggit ng Panginoon na ako, bitong ako, ay mapapasa atin, mga kapatid. Amen? So, magkakaroon po tayo ng breaking of bread. Praise God, no?
pala gagamitin niya, no? So, dyan mga kapatid sa Zoom, sa Zoom natin, kung pwede kayong kumuha ng ano ninyo, ng pwedeng gawin yung wine, no? At ipapanalangin natin yan. Bread, kahit anong bread, pwede rin. At ipapanalangin natin, no? Dito po sa PCFIM, mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang Holy Communion tuwing First Friday. No? Yung First Friday. Nung nakaraang pong Friday, wala po tayong gawain dahil nandun tayo sa Friday. So ngayon po, pagdiriwang po natin. Amen. No? Kasi ito po ang pinakamahalagang gawain ng mga Kristiyano. Yung alalahanin natin ang pagkamatay ng ating Panginoon. Amen? Tinapay ng buhay. Mga kapatid, bago tayo mag-partake, saliksinin natin ang ating mga puso. Manalangin tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hindi natin ang kalinisan ng ating puso. Pagkalitan ng mga tayo mga pagkakay ng katawan. Dahil ang Panginoon nandiyan lang. Nakikinig siya ay mabuhay. Ang kanyang ng ating puso. Panalangin natin. Kung ano na yung hindi natin dapat sa Kanya, nandiyan ang Panginoon Jesus. Kanda tayo patawarin. Pagkalisin ang ating puso. Hallelujah. Taas po natin ang ating bread. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa iyo na ang Panginoong Hesus ang ibigan ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Panalangin. Pray. O Panginoong Diyos, purihin po ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Tunay nga lamang nakarapat-dapat po kayong purihin. Sapagkat binigay ninyo ang iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus. Doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang aming mga pagkakasala. Panginoong Diyos, sa oras na ito, amin pong idinadaan ang tinapay na aming kakanin na sumisimbolo ng katawan ng iyong anak na si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aming espiritual na kagalingan. At ngayon po, Panginoong Diyos, ito po ay binabalik namin ng buong pasasalamat at pagpupuri sa tanging ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Taas po natin ang bread. At nang siya makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Okay po dito. Taas po natin ang wine. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na maghapon at sinabi, Yes, Lord, salamat po Lord sa akin ang pagtanggap mo Lord. Maraming salamat Lord sa mga sakripisyo Lord. Ito po yung nabago Lord sa kusang Kalbaryo Lord at umagas inyong dugo Lord. Lord, gusto sa niyo po ang bino na ito. Ito po ay simbolo ng pagtubos sa aming mga kasalanan. Thank you Lord Jesus. Amen. Taas po natin ang saro. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang dumating siya. Amen. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Lakas mo naman nakahaw. Closing po natin mga kapatid, manalangin tayo. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, maraming salamat Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito Panginoon, na kung saan marami kang itinuro sa amin Panginoon. Tinuruan mo kami kung ano ang tamang regalo na dapat namin tanggapin sa araw na ito. Ngayong Kapaskuhan mga kapatid, Panginoon, ang aking mga kapatid ay narinig nila na ikaw ang tunay na regalo na dapat na kanilang matanggap. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, nawa ang mensaheng ito ay magrima sa kanilang puso, Panginoon. Oh, hallelujah. Magamit din naman nila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maging, Panginoon, ang mga taong nakapaligid sa aming mga kapatid na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, ipadama mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu sa ating mga kapatid na tumanggap sa iyo. Na tumanggap sa iyo bilang isang pinakamagandang regalo ngayong Kapaskuhan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gamitin mo sila, Panginoon. Maging liwanag din sila sa kanilang kapwa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ito po sa ating samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Pag-ibig ng Banal na Espiritu. Amen.